pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Okay, sige. Magandang tanghali po. Kami po ay mga mag-aaral galing po sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. At ngayon po ay nagko-conduct po kami ng feasibility study tungkol po sa purple yam or ube. At magtatanong po kami tungkol po rito sa inyo. Okay. Diyan kami sa labas. Una pong tanong, anong uri ng ube ang iyong inaani po? Sa aking nasasakupan dito sa aking farm ay 5 variety ang aking inaaning ube o kaya itinatanim. Yung luklok, limay, sibo, paano pagka yung dalawa? Nalilimutan ko na eh. Limay, sibo, luklok, kinampay, at saka itong yung inister. Yan. Kaya 5 variety yung aking itinatanim na pagdating ng panahon na ani namin. Doon po sa 5 uri po ng ube na yun, sino po yung target market nyo po o yung pinagbebentahan nyo po? Pagdating ng December, yan pwede nang harvestin yan eh. Bumibilang na sa 7 months to 8 months. So, ibig sabihin ng kutsay yun. Ang ibig sabihin ng kutsay ay mura pa, kumbaga. Hindi pa sa just matured, ika nga. So, yun ay sa market pa natin dinadala. Ibig sabihin, dahil 2 klase ang pinagdadalahan ko niyan eh. Yung market at saka yung factory. So, pagkasi mura pa, hindi naman siya na-accept ng factory dahil medyo marami ang nagiging reseko. So, yung pagkutsay ay pang-market na lang muna. Ibig sabihin, pang-consume ng katulad natin yung mga gumagamit ng ube. Magkano po yung per kilo po ng So, ube madalas? Ika nga, hindi naman natin hawak yung presyo. Iba't iba. Depende yun sa supply na nanggagaling sa mga karatig lugar, katulad ng Mindanao, Mindoro, particular dito sa South. So, nung nakaraan, nung last year, ang aming benta ay 30 to 35 pesos. Okay. Last year. Gaano karami o gaano po kataas yung demand po niya para sa ube? Ibig sabihin yung harvest o yung aking nadadala? Yung request po ng market sa inyo. Depende yung sa order ining eh. Isa totoo lang, pagka halimbawa ang order ng market, halimbawa 500 kilos, ibig sabihin yun talaga ang hanapin mo. Dahil minsan, doon nagkakaproblema siya pagka halimbawa sa bayaran. Minsan pag sumubra, wala silang extra. Doon nagkakaroon ng parang argumento ang katulad kong dealer doon sa buyer. Minsan inuutang, ay minsan ay sumasala. Kaya kung ano yung order, siya mo lang dadalahin. Pero susuplayan niyo po lahat ng nag-order? Oo naman, basta yun lang ay binibigyan ko sila ng palugit, kumbaga 1 linggo or 2 weeks bago ko sila dalhan. Dahil hindi naman lahat ng aking dinideliver ay galing sa akin. May estimate po kayo gano'ng kadaming tonlada last year yung nabenta? Last year nung aking Demand po. bukod doon sa aking harvest, doon sa sarili ko, ang harvest ko ay sa totoo lang akin na hindi masyadong marami. Kaya hindi masyadong maluwang ang aking malapad yung aking taniman. Umaangkat ako sa kapwa farmers dito sa sasakupan ng Batangas, sa aking mga kontak. Ang na-deliver ko last year ay humigit kumulang sa 25 tons. Yan ay bali sa Tagalog ay 25 tonelada. Yun po yung para sa demand ko, no? Oo, yun. Yung sa supply nyo po, yung na-produce nyo po, yun din po. Sa mas marami. ibig sabihin yung nanggagaling sa akin. Sa akin ay humigit kumulong lang sa 2 tons lang akin yung sarili ko. Dahil yung depende mga anak sa sa taniman. Kasi yung amin mga puno-puno, hindi naman katulad ng iba na open siya. Ang amin sinisingit lang namin sa mga puno-puno, particular po sa Madariti Cacao. Kung kilala niyo yung kahoy na yun, doon lang kami nagtatanim. Ang ginagawa naman ng iba, kaya nakakarami sila, open siya, ginagawa nila ng balag. Talagang farm talaga ni puro ube. Yun. Kung gusto nyo,
Kung gusto niyo makapasyal sa aking farm, sasamahan ko kayo. Baka may idea kayo. Dahil gusto ko masulit yung inyong lakad. Dahil ako yung may anak din na estudyante, gusto ko ay matulungan ko sa patuloy. Thank you. Ngayon pong taon, ano po yung ina-expect niyong yung estimate, yung tonlada po? Na ma-harvest mo yan. So itong ubi natin ay sa unang taon maliliit pa yan. Kailangan paedadin mo siya ng 2 years hanggang 3 years. So ngayong 1 year pa lang yung aking tanim, parang hindi pa ako mag-harvest ngayon. Maring next year pa, dahil kung ma-harvest ako ngayon, maliit ang harvest. Dahil maliliit pa ang laman niya. So yun naman ay depende rin sa natam na natin lupa, kung natam na natin talagang yung mga kung tawagin namin yung buhaghag o yung sandilong, ay yun ay lumalaki ng 1 taon. Siguro kung napanood yung video ko, yung aking ube na tumimbang ng 63 kilos, yung sa totoo lang 1 year yun, 1 year lang yun. Dahil siya ay napalagay kung sa yung parang tawag sa yung bahay alay kung tawagin namin. lupa. Maluwang lupa. Depende po sa lupa. Depende sa lupa. Kaya ngayon, kung ako ay ha-harvest ngayon, siguro baka hindi pa makaisang tonelada. Dahil maliliit. Pero madami po, kaso next year po. Ay ini-expect ko sana, wag lang ang tamaan ng ikang ng kalamidad. Ay di, ang expected ko sa aking ay siguro mga 3 tonelada. Para naman po sa aspetong technical, ano po yung pinaka-effectivong paraan ng pagpapalago ng ube? Pagpapalago ng ube. Unang-una, kailangan ay siyempre titignan mo rin yung paglalagyan mo o pagtataniman mo. Kung natutugma doon sa lupa na pagtataniman mo. Dahil itong ube natin, pagka yung mga clay loam, hindi siya lumalaki. Yung mga punong lupa na siya ay nag-clay. So, kailangan pipili ka ng sandilong. Sa katunayan ay siya ay yung buhaghag kung tawagin namin dito sa Batangas. So, yun. Pagka siya napatanim mo doon sa sandilong, yan ay, kahit naman sandilong clay loam, yan ay may tutubo eh. Tutubo siya. Kaya lang, ang pagkakaiba, pag sandilong o clay loam, pag sa sandilong napatanim, lalaki talaga siya, makukuha niya yung laki ng laman. Kaya ang pagpapaganda ng tubo ng ube ay nasa sa lugar rin. Hindi naman depende sa fertilizer yan eh. Sa lupa talaga. Kailangan ay magandang lupa ang iyong tataniman. May mga kompetensya po ba kayo ngayon? Sa pag-deliver. Opo, yung pagbebenta ng... Ay, marami akong kakompetensya. Hindi naman, totally, hindi man kompetensya ang tawag namin doon. Kumbaga sa kapwa trader namin. Dahil dito sa buong Batangas, yan, makikita nyo sa trading post ng Tanawan, nariyan ang maraming dahil ng ube, ay isa ako sa supplier nila. Gaano po kalaki yung lupa niyo po para sa mga ube po? Ano po yung estimated hectare? Ng pagpapalagay niyo po ng ube? Pagpaparami ng ube. Ay depende nga nini sa sabihin na natin yung 1 hektarya na katulad ng akin, isang hektarya kalahati, ang napatanim kong ube doon ay mga nasa, sabihin natin 500 puno. Dahil pasinit-sinit nga lang sa mga puno-puno. So pagka yung 1 hektarya kalahati at talagang siya ay yung siya lang nakatanim, ay siguro lalaman niya ng mga 3,000 na binhi. Ay di estimate na lang natin sa pinakamababang average na lang na sa isang puno ay mga 2 kilos. 3,000 puno, Times 2 2. kilo. Times 2, 30,000. 6,000. Yes, 6,000. Ano po yung proseso ng pagpapalago ng ube po? Proseso ay yung katulad ng ginagawa namin na paghuhukay unang-una, kailangan siya ay maluwag. Yung kumbaga sa isang puno ng ube, kumbaga
Kami, pagka kami nagagayat ng binhi ng ube, at least 250 grams. Ibig sabihin sa 1 kilo pinag-aapat. Mga ganitong kalaki yun. Yung ganitong kalaki, kailangan ng hukay niyan, yan, ganyang kalaki yan. Ganyang kalaki yan. Mga sabihin natin 6 inches ba magkakabila ang hukay. Tapos yung lalim niya, at least 5 inches. So, ang ginagawa namin dyan, ginagawa namin ng hugis bundok. Tinatakloban namin ng mabuti. Dahil pag ulpot ng vine niyan, ang tendency niya, lalaman na yan. Diga? Kaya, yung laman niya, pagka maluwag ang lupa, mag-i-spread yan talaga. Pusukuan ay lalaki talaga ng lalaki yan. May mga iba po ba kayong strategy para na iba sa kakompetensya niyo sa ube? Kagaya po ng pagbundok o magkakaroon lang? Yun naman maraming pamamaraan ng kanya-kanyang diskarte yan. Sa aming karanasan, ay di yung hugis bundok. Ay ngayon, ang ginagawa naman nilang iba, parang nagtatanim sila ng kumbaga katulad ng mga talong, ilalagyan nila ng bed. Tapos ang pagitan niya, ang distansya niya, at least ay mga sabihin nating 2 ruler, di 24 inches. Ngayon, ang ginagawa nila, kumbaga aring isang binhi, dire-diretso ang gagawa nila ng balag. Yun ang ibang pamamaraan ng iba sa pagtatanim. Ano po yung Nilalagyan nila ng bed. ano po yung mga tools or equipment or kagamitan na ginagamit ito sa pagpapalaki natin? Ay dito sa amin palibasa nga yung sarili-sarili lamang. Aming pangkaraniwang ginagamit namin yung asarol, kung tawagin namin. Asada sa iba, kung tawagin nila. Asarol sa Tagalog. Magkano po yung nagagastos niyo po Sa isang puno. Opo. Ay, sa isang puno, pagka ang kukwentahin natin doon sa isang puno, dahil kami, pagka patrabaho yung whole day halimbawa, yung isang tao ay nakatanim ng 50 puno, araw yun ng 450 to 500, di estimate natin siguro mga 10 pesos isang puno. Yun. May possibility po ba na may mga insekto or pest infestation dun sa mga tanim niyo po na ube? Ay yan talagang ngayon nga sabi, ang pagtatanim ay para tayo naglalaro, diga. Posibleng matalo o manalo. Kaya natatalo dahil nga doon sa mga peste. Tinatamaan niya ng peste na kung tawagin namin yung pasik din na parang luya. Siya ay pagtubo ng vine niya, kung tawagin namin sa Batangas na luluoy, hindi siya tumutuloy. Tinatamaan siya ng virus. So, nababansot yung hindi lumalaki yung laman. Yun ang pinakakalaban ng ube. Pagdadaanan ng bagyo. Pag nagalaw Kaya, pag nadaanan siya ng kalamidad, na putol yung vine niya, wala na, hindi nagaganda yun. Kaya kung halimbawa magagawa tayo ng balag ng ube, talagang sisiguraduhin natin matibay. Ano pa po yung iba nung ginagawa kapag kunwari po nagkaroon ng pest infestation? Ay di, malapit kami sa katulad ng mga crops agency, katulad ng RCPC, nagtatanong kami. So, binibigyan kami ng treatment, ina-apply, pagka nagtawag dito, pag nag-click yung kanilang tinuturo sa amin, di swerte. So, pagka hindi na, di wala na. Next year na ulit. Ganun lang. Kaya nga sabi ko, pagtatanim ay para din isang laro. Natatalo, mananalo. Talagang gusto ko ilalagay mo ang loob na posible kang matalo, posible kang manalo. Pero mas malimit ang panalo. Yun. Pag nanalo naman po sa mga ganun, saan nyo po madalas dinibenta po yung ube? Ayun nga sabi ko, pagka Sa December. mga palengke po. Palengke, sa mga sukay na yung kabiyahera. At pagka naman yun ay sagad na ang gulang noon, yung ika nga ay magulang na ang balat niyan. Dahil ang ube, pagka mura pa yan, light violet ang kulay niya. Pagka siya naman ay yung matured na, kulay black na ang balat niya. Tapos pag tinuklat ng gano'n, doon mo makakita yung purple. So pagka December, market, pagka naman masagad na ang gulang, factory. Yan.
Ano po yung pangalan at saka kompletong address ng farm niyo po or bukid para sa Porok 2, Barangay Bubuyan, Mapasay, Batangas. yung ano po, yung paggagawa po ng tubig, ilang po mga trabahador or workers po, employees po yung Ay, dito sa amin yan, ano po, ibig sabihin yung ginagamit kong tao pagka nagtatarim kami. tubig. Ay sa akin ipalibasan naman ako hindi naman masyadong malapad. Ay di minsan, 2 o 3 pa 4 ako. Yun. May hinanap po ba kayong specific na mga requirements galing sa mga yan po? O kahit sino man po yun? Ay wala naman dahil yun kumbaga sa kung tawagin kami yung backyard lang kami. Hindi naman kami yung katulad ng mga malalaking farm na sila ay may tinatarget na kumbaga pagka nag-improve yung kanilang kalakal ay may kontrata sila halimbawa sa factory dahil ang factory yung kontrata eh. Pagka kinontratahan ka niya ng 100,000 tons, kailangan mapunuan mo yan. So kami naman ay pag may na-harvest di may imamarket. Pag wala, eh, sorry, yan na lang. Gaano po katagal tinatanim yung ube po? Yung season po ng pagtanim. Tapos yung gaano po katagal bago ma-harvest? Yung pagtatanim ng ube ay ang panahon ng aming pagtatanim ng ube ay buwan ng April or May. April dahil yun ay summer season dito sa aming lugar dito sa Batangas. Dahil ang ube hindi natin po pwedeng itanim ng rainy season. Nabubulok yung binhi. So doon naman sa pag-harvest, ang harvest ng ube 7 months hanggang 12 months or 3 years. Pagkatanim mo, pwede mong harvestin it 3 years, mas malaki. Tapos yung pagka-harvest po, gaano po kadami yung nakukuhang kilo po kada hectare po? Ay di sa, yun nga, halimbawa katulad ng akin, sabihin natin sa 500 binhi. Sabihin natin yung sa unang taon, ha-harvest tayo ng 2 kilo sa 1 kilo, di magkaka-harvest tayo ng 1 tonelada. Kaya ang estimate ko sa akin, kung ma-harvestin ko nga sa April, mga 1 tonelada lang. Dahil ang ube, habang tumatagal, lumalaki. Yan hindi, kung tawagin sa amin dito sa Batangas, sa unang taon, hindi mo hinarvest. Magluluno yun yung kung tawagin namin. So, yung pagka hindi mo siya hinukay, pagpatak uli ng ulan, tutubo na uli yun. Yung lamang iyon, yun na uli ang lalaman sa next year. Kaya ang ube, habang tumatagal, lumalaki. Sa financial naman po, magkano po yung kinikita niyo sa isang taon? Ay di, ang pag-uusapan yung kinikita, hindi natin ma-estimate ng ayos dahil katulad namin, yung amin, sa totoo lang maganda ang kita. Alam mo kung bakit? Ang aming binhi sa amin na, hindi na kami nabili. Yun ang unang-una eh. Dahil kung ikaw ay bibili pa ng binhi sa iba, mas malaki ang magagastos. So, sabihin na natin 35 kilos ang 1 kilo. Ay, 35 per kilo ang itatanim mo. Pagka ikaw ay may 1 tonelada, dikit 35,000 agad yun. So, masasabi ko lang ay maganda ang kita sa ube. Yun lang masasabi ko. Hindi ko masabi yung tunay na kinikita namin. Basta masasabi ko, kumikita kami sa ube. Magkano po yung yung lahat po ng gastos mo sa pag-cultivate at pagtatanim ng ube? Yung katulad ng 500 kilos na yun. Sabi na sa 10 days sa tatlong tao. Ay di, sabihin na natin kung bibilhin ko o yung bilhin ng ube sa 500 pieces na yung sa 500 puno, the equivalent ko ay sabihin ng 200 kilos. Kung bibili natin yung binhi, di 7,000. Tapos labor ng 10 days sa 500. Di 5,000, di 12,000 na. So, patatabasan mo yun pagka yun ay yung nadamuhan. Dahil hindi kami gumagamit ng plastic mulch.
Ang amin, siyempre kami ay lagi nakatutok sa farm. Nalilinisan naman lagi. Maliban na lang yung tag-ulan. At yung pangatlo noon, pagka siya tumutubo na yung vine niya, talagang bibigyan mo siya ng panahon para siya makakit sa puno. Dahil pakahalaga noon. Dahil yung tatandaan ninyo, paghaba ng vine ng ube, paglaki ng laman. Yun, tandaan ninyo yun. Kaya mas mahalaga sa ube yung may kinakabagan siya. May inaakita. Balag po. O yan, balag. Or kaya puno. Huwag lang yung madudulas na puno. Dahil pag hindi siya nakakakit, pagka madulas yung balag ng puno. Anong example po ng madulas na? Katulad ng mga tawagin namin dito, katulad ng saging. Dahil yung saging, o pwede naman yan, ay di ibabato mo ganyan ang kanyang dulo. Ang problema nung pag bumuwig ang saging, pag hinarvest mo, di ka masisira ng ano. Tsaka unang-una, madulas nga ang kanyang katawan. Ang kanyang body ng ng saging. At saka yung tawagin namin yung puno ng mulawin. Kaya kung kami nagtatanim dito ay sadyang umaari ay sa Madre de Cacao. Yan ang pinaka-the best na pakabaga ng ube. Magkano po yung isang hektarya dito po sa Batangas? Ay depende sa location din eh. Kung baga halimbawa, katulad na halimbawa nasa along the road, dito ay tumatakbo ng 1,000 per square meter. Pagka naman sa papasok na, 400, 500. Yeah. Kaya ang isang hektarya dito ay 10 million. Pagka nasa along the road. Pero pagka sa loob naman, di 4 million. 45 million. So, ano po, sa lahat po ng gastos nyo, gano'n po katagal bago bumalik yung puhunan po? Sa ube, Opo, di yun nga, di pagka haharbisin mo ng isang taon. Para makuha mo na uli yung puhunan mo plus yung tubo. Pagka naman hinarbis mo ng pa 2 years, di 2 years. Ganun. Parang ang sa aming pagtatanim, parang binabase ko na parang ako ay nag-aalkansya. Ibig sabihin, yung pera, pagkahawak mo sa paubos yan. Pero pag inilagay mo doon sa mahalagang bagay, na katulad ng pagtatanim namin ng mga crops, ng mga root crops, katulad ng luya, ube, parang naiipon mo yung pera. Kung hindi man kumita ng malaki, at least ang pera mo hindi nawawala. Kung kumita siya ng maliit, ibig sabihin, lalaki din ang pera mo. Na kung hawak mo yung pera, posibleng magustuhan kang mabili, wala na yung pera mo. Kaya mas mainam na may mapapaglagyan kang katulad na pagtatanim, mas maganda. Dahil ang pera mo ay hindi mawawala at kikita ka. If ever po bang walang punong mapaglalagyan, okay lang po ba yung parang kahoy or... Hindi, pagka walang puno ineng, nagagawa nga ng balag kung tawagin namin. Tawag sa kung sa Tagalog yung balag, yun ang pinakapakabagan o paakyatan ng tubig. Ano po yung mga magagandang aspeto ng tubig tuwing tinatanim siya? Yung mga strengths niya po, kagaya po yung, di ba po sa mga ibang mga crops po, hindi sila ganun ka-importante sa tubig, o hindi masyadong maintenance. Ano po yung sa tubig? Ang gusto niyan ay hindi tinitigilan ng tubig. Sa yan yung umaasa lang sa hindi mo po pwede na lagi nang didiligin dahil nabubulok din ang bilhin. Ang gusto niyan, yung talagang patak ng ulan na yun nga, pinakamahalaga, huwag titigilan ng tubig. Ano po kaya yung kahinaan sa pagpapalago po ng ube o pagkakaroon ng ube farm? Pahinaan nun, Pagkakaroon ng ube farm. ay di yun nga, pagka siya ay inabot ng maraming ulan. Diba, pagkatanim mo ay nagsunod-sunod agad ang ulan, di siya nabubulok ang binhin niya. Na kung nga, sabi namin, naluluoy ang vine, nabubulok. Kaya ang maganda sa ube, ang gusto niya ay ulan, iinit sa linggo. Kumbaga sa kanila talagang
pinakamahalaga kahit naman anong tanim ay talagang yung ikangay yung natural na tulad ng ulan, araw. Yan ang pinakamahalaga sa ating mga tanim. Ano po, pwede po magtanong tungkol sa mga, ano po yung mga kinailangan yung permits at saka mga requirements galing sa gobyerno bago magtanim at saka magbenta po ng mga Ay kami, produkto. pagdating sa pagtatanim, wala naman kami requirements na ginagamit. Sa pagta-travel or pag-trade ng mga ube, may ginagamit kami yung may business permit kami na galing sa DTI. Pwede po makakita po kung may document po kayo. Mamaya ating yung DTI natin. Bili ka kahit mainom dyan. Kain nyo nini kahit maasin. Kaya po nang lakang boto. Matatala ko na sa inyo yun mamaya. Gusto ko sana namin ibigay ito certificate of appreciation. Basahin ko na ba? This certificate is given to Viajerong Batangueño for their significant contribution to the feasibility study entitled Granja de Morado, a feasibility study on purple yam or ube cultivation in Batangas, given this 4th day of October 2023. Signed by our advisor po and Thank you. Ayun po. Binigay po tayo ng certification ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Magkapatid po kami ni Biyahero. Ako po ay at yun nga po ating pong sasamahan yung mga estudyante na galing nga po sa pamantasan ng Maynila na gusto nga po nilang masilip yung farm natin, particular nga po yung taniman natin ng ube. Tingnan mo, alam niyo ba yung kaong namin namatay? So ako nga po ay na unang-una nagpapasalamat nga po sa pamantasan ng lungsod ng Maynila na ako nga po ay naging bahagi ng mga estudyante para nga po sa kanilang proyekto. Welcome sa may kubo ko. Welcome sa aking kubo. Yan po ang estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nakakatuwa po talaga pong sila ay nagpupursige para nga po mas matupad po ang kanilang pangarap. Talaga po nagtsatsaga sila. Ano, malayo? Hindi, malapit lang yan. Hindi lang kayo bihasa. Kahit matulog kayo dito, mayroon kami dyan ng mga kama sa loob. Yay nga, matulog na tayo dito. Nakabot kayo dito. Nakaway ko yung tubig. Tara dito sa mayroong ube kasi na ang paglaman niya sa paibabaw, hindi sa palalim. Tulad nung kinampay, luklok, yan isa pa ibabaw, hindi sa palalim. Kaya kailangan may ganyan paumbok na ganyan. Ito, tumbay ng ube, nakakita ng laki ng bayan ng ube. Paikot dyan, go! Lahat ng... Ito, pagka ganito ang panahong dahon ng ube, walang problema yan. Ang masama, yung puputol ang vine doon sa puno. Pag nawala na yung mother vine niya, wala na. Patay na po. Oo, patay na siya. Pero yung mga kain niya, mga insektang walang problema yan. Kaya sabi ko sa inyo, kung haharvesting ko ngayon ito, ngayong summer, maliit pa dahil pa isang taon pala. Kaya ang harvest ko siguro mga 2 years. Yan, paikot, papaganoon. Makita nyo yung lupa namin, buha-buhangin, ano? Opo.
Hindi yung gang kulay pula na yun ang nagkiklay. Opo. So yan, hindi may iwasan yung ganito na talagang natutuyo. Yan. Tulad yan natuyo, wala na yan. Well, swerte na lang kung halimbawa pag ikot uli ng taon, kung tutubo ko uli siya. Pero ito, sigurado na ito, may laman na ito. Basta ganyang magulang na ang kanyang bahay. Ito ang Madre Cacao. Ito ang magandang pakapitan ng dahil unang-una magaspang kanyang balat. Pangalawa, mabilis siyang magsanga. Ito parang malunggay, pag itinanim natin, mabilis ang tubo, mabilis tumubo. So yung halos lahat ng Madre Cacao dyan may tanim yan. Hindi pa nga lang nalilinisan dahil kami busy pa sa pagbibiyahe. Pero yun naman sa akin pagkadanas, yung ube, hindi naman kailangan yung talagang malinis na malinis. Minsan yun yung pinagmumala ng yung halimbawa na yung ugat nito nalutang minsan Vine. Ay, yung ugat niya minsan pagka yung nagkaroon ng damage doon papasok ang bakterya. Kaya hindi rin maganda yung sadyang totally malinis. Ayan, kaya ako dito sinama para masulit ang yung lakad. Kaya ikot tayo maganda. Ang kagandahan sa ube, yun nga, kahit saan mo intercrop yan pwede. Bawa sa mga malapit sa mga kahit lilim na lugar pwede yan. Hindi naman masyadong hindi yung Tsaka ang isa pang kagandahan sa ube, may mahalangga. hindi malaki ang gasto sa ube. Minus ang gastos. Pag sa mga startup po kayo, ilang hectares yung maganda or kahit wala pa pong buwan? Hindi, kahit pa, halimbawa, kahit mga 1,000 square meters, magpa-umpisahan lang. Okay lang. Ako nga ay nag-umpisa sa totoo lang, ay di ako bumili ng siguro mga 5 kilo yon. Tinanim ko, yan naman isa parami ng parami. Oo nga po, sabi din po nila. Diba, halimbawa, humarvest ko ng 10 kilo doon sa Pwede daw po 5 kumuha. kilo, di nagdoble na siya, ano. Gagayatin muli yon. Magiging 40 pieces na yon. So yun, habang tumatagal na, dami. Yan ang kagandahan ng ube. Ito matandaan ko. Kahit daw 1,000 square meters. Ay, okay. 1,000 acre na. Yan, katulad dito, ito yung mga 500 square meters lang ito eh. Hindi kapag kahit tinalagyan mo ng balag. Para pag ang lalagyan mo ng bed, Opo. Para isa rin yung pamamaraan ng pagtatanim. ito yung bedding siguro, yung nakaangat yung Yun. Pwede rin lagyan ng plastic mulch para menos kayo sa gastos. Hindi na kayo papatabas. Wala, hindi aasay sa shit. Hindi kayo bibigyan ng magandang laman. Kahit artificial po na balag pwede. Pwede, basta mahalaga siya may tanakita. Mayroong, depende sa laki. Pagka ganitong kalaki, 25 pesos. Ha? Yun ang haba nun ay mga nasa 5 feet. 5 feet. 5 Ang height niya. Yan, ubi pa yan. Lahat na yan. Ang lumalaman, bumubunga. Tinola. Ayan. Dalahin nyo. Ineng, ang ube ay bumubunga, hindi lang lumalaman. Yung pakita mo Ate mo, bunga to. Pakita mo sa kanila. Yung pwede po ito na rin. Pwede itong binhiin. Ayan. Ito sa liwanag. Pakita mo pa din. Pwede. Pakita mo doon sa liwanag. Pwede po hawakan? Oo naman. Ay. Ganun din naman. Alam niyo yung glue stick? Ganun din. Itong ganun lahi din nito, naman yan. yung luklok. Pwede rin kainin yun. Kulay pa lang, pwede nang masarap kainin. Yan ang maano talaga. Ganyan magandang kulay. Kahit nga hilot. Ang daming bunga doon. Dito sa liwanag. At talaga pong, yun nga po, napakasarap po ang pakiramdam ng makatulong, lalo't higit po sa ating mga estudyante na nagnanais nga pong matupad ang kanilang mga pangarap. Kaya God bless po sa atin lahat. So yun nga po, galing nga po tayo sa farm at nasamahan na nga po natin yung mga student ng pamantasan ng lungsod ng Maynila sa pag-aaral nga po tungkol sa ube. Tayo po ay nagbigay ng tamang impormasyon para nga po sa pagko-cultivate ng ube bilang sa karanasan po namin dito sa aming lugar. So ako po ay nagpapasalamat unang-una sa Panginoon Diyos at sa pamantasan ng lungsod ng Maynila
especially sa mga student na bumisita dito sa atin. Ako po ay na-overwhelmed dahil sa pagtitiwala niyo po sa amin ni Kabiyahera na kami po ay naging bahagi ng inyong proyekto na sana nga po ay nakatulong at maging isang makabuluhan para sa kanilang pagtatapos. Kaya ako po ay tuwang-tuwa sa pagkakataong ito. Higit lahat ay sa pagbibigay nila ng certificate kay Biyaherong Batanggenyo na naging bahagi nga po ng kanilang proyektong ito. Kaya muli po, maraming salamat po at sana po ay maging professional po lahat ang mga student na bumisita dito sa amin. So hanggang dito na lang po. God bless po at ingat po tayo lagi. We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight. You're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes us stronger just to be together. All I wanna do is crash now when you're spewing facts. Now I know that I am getting better. We know that we can get crazy.